Praise God. Hallelujah. Once again, clap our hands to the Lord and lift up your voice. Oh, hallelujah. We glorify your name, God. Hallelujah, Jesus. And this time, hallelujah, praise God. We are grateful today, hallelujah. Ito ay pangalawang pagkakataon, hallelujah, ng ating guest speaker, mga kapatid. Hindi ito ay gusto ko. Hindi ay dahil gusto ko siyang mangaral. But this is the will of the Lord and the right time and due time, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. I'm praying, Lord, hallelujah. I-reveal mo, Panginoong God, kung sino po, hallelujah, ang mga ngaral sa aming Panginoon. And the Lord said, hallelujah, hindi tayo nagkakamali, mga kapatid. Hallelujah. Isa po siya, hallelujah, sa pastor, hallelujah, dati mga kapatid ng post, mga kapatid. At sa ngayon ay atin na pong NSLD Section 3, ang ating Sunday School Director, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Siya po ang daddy ni Pastor Jai, ang ating youth secret, ang ating youth president ng Section 3, mga kapatid. And then bless this man, hallelujah, sa dami niyang pinagdaanan, sa dami niyang tagumpay, mga kapatid. Hallelujah, kaya makinig kayo dahil marami tayong mapupulot mula sa kanyang experience at pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. And we'll call, hallelujah, the man of God, our Pastor Tommy, Reverend Tommy Ipis. Shall clap your hands to the Lord. Praise the Lord. Makaupo na kayo, mga kapatid. Salamat, Pastor and Mrs. Jose Paragas, for the invitation. Salamat sa Panginoon sa lahat ng ating natanggap na pagpapala mula sa Kanya, mga kapatid. Salamat sa mga kabataan na masipag nag-aral ng Daily Vacation Bible School. At salamat sa mga teachers na nagpapagamit sa pagtuturo sa salita ng Panginoon. Your reward is not monetary. Your reward is not money, but rather your reward ay yung makita mo ang pagbabago sa mga bata, mga kapatid. So, last time na nangaral ako dito, mga kapatid, I forgot the title, but the conclusion ay parang ganitong sinasabi. Always think Jesus Christ. Dahil maging sa araw ng kamatayan, let's say, for example, this will be shot by an Armalite M16, and this body would be broken. My heart would be parted into two. Then, my mind has 30 seconds to think, 10 seconds to think, to decide. So therefore, once this is broken by a bullet, let this mind call upon the name of Jesus Christ. Dahil pangako niya yan, na whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At ngayon, mayroon akong title na nagsasabing, when God touches, respond. At kahit ako mangaral sa Amerika ngayon o kahit saan sa panig ng mundo, yun pa rin ang title na aking dadalhin. Because it's the only way that we can respond God positively, affirmatively, na tayo ay nagsasabing, yes, Lord. So, one more time, let us all stand up. And I will not be preaching long, mga kapatid. And honestly, Pastor Paragas, and the months of April, May, June, I canceled my invitation. Mayroong sa CDO, mayroong sa Quirino, mayroong sa Marinduque, kasi nagkasakit ako sa puso, mga kapatid. So sabi ng doktor, dikitan natin yung aparatos yung katawan mo at meron kong aparatos loob ng 24 hours. Malaki ang ano ko kasi. Pero, huwag kayong mag-alaala. Pinagaling ako ng Panginoon, mga kapatid. God is a miraculous God. Amen. And in the book of John chapter 20, verse 22, sa Juan, kabanatang 20, talatang 22, ito sinasabi. And when, John 20:22, and when Jesus had said this, he breathed on them, and said unto them,
receive ye the Holy Ghost. Tatanggapin nyo ang banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, I have to present 5 things na magbigay ako ng konting paliwanag dahil hindi natin maunawaan kung anong ibig sabihin nito. Shall we close our eyes? Lord Jesus, we come to your word. And I pray, O God, of your touch, of your anointing sa bawat isa. And much more, O God, thy servant, O God, use him as your speaker today, Panginoon. Huwag mong hayaan ang kaisipan ko ang balahad. Bagkus ang iyong kaisipan, Panginoon, ang mahayag. We thank you, we pray. Lord, I pray, bless this church. Bless the pastor, O God, and all the members. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you mga kapatid. Makakaupo na kayo sa inyong mga upuan. So, unang-una, may mga bagay, okay? Gusto kong magsalita sa inyo na parang nagpapaliwanag lang ba? O, yung parang, kung maaari lang kayo magtanong, ay pwede. Magpapaliwanag lang na parang nagkwentuhan lang ako sa inyo, mga kapatid. Kung maaari lang, nakaupo lang ako sa inyo, harapan nyo eh. Okay. And, okay, hindi ito, no? May una-unang bagay na nais kong sabihin, hindi alam ng karamihang tao. Okay? Hindi alam ng karamihang mga tao na kahit buhay pa siya, patay na sa harapan ng Panginoon dahil sa kasalanan. In the book of 1 Timothy, chapter 5, verse 6, ito sinasabi, but he that lives in pleasure or sin is dead already, even if he is still alive. Sa Tagalog niyan, siyang nabubuhay sa kasalanan, bagaman siya'y buhay pa, pero patay na. Grabe. Alam niyo ba to? Ngayon, I am speaking realities in our lives. Magsasalita ako ng mga katotohanan, mga realidad sa buhay natin. At kung medyo natatamaan ka na at gusto mong umiyak, hayaan, it's just okay. You may cry. Kasi ang realidad na aking ipakita sa inyo ay makatotohanan sa buhay natin. Sa buhay ng bawat sa amin. Sa atin. Hindi ko sinasabing, alam mo ba to? Hindi. General ang sinasabi ko. Sinasabi ko, ito ang hindi alam ng karamihan. Na kahit sila ay buhay pa, hanggat sila ay nariyan pas kasalanan, they are already dead according to what the Bible says. The Bible, ulitin ko, but he that lives in pleasure or sin is dead already, although he is or still alive. Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, hindi alam ng mga tao kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ngayon, may idea ako. Pag ako'y nakaburol na, simba ko sa mga Bisaya. Kung ako'y nasalip, awitin na kaagad yung paborito kong awit. Tapos may nagsalita, sa buhay si pastor ang babait. May ganon talaga ang posibleng mangyari. Pero, subalit, but, alam nyo ba, may idea ba kayo kung ano mangyari pag tayo ay mamatay? Kaya nga, tinutukoy ko sa inyo realidad Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap ibenta? Life insurance. Kasi ang mag-sales stock noon, ito, sir, ito ma'am, pagmamatay. Hoy, ikaw lang mamatay. Umalis ka nito, hindi pa ako gustong mamatay. Pero, ang realidad, hindi niya alam kung kailan kukunin ng Panginoon. And we can see it during the pandemic. May naghanda ng lechon pero hindi natuloy. Doon nga, may nakita nga ako sa isang syudad. Isang tao, mga kapatid, na tumanggap ng malaking pera. At itinayo niya ng 5-door apartment. Pag sabing 5-door, malaking
compound dyan na mayroong 5 pinto. Tapos pinakontract, mayroong contractor, and then after a year, natapos yung project. Yung may-ari, mga kapatid, tinawag na, turnover na. Na doon yung may-ari tumanggap, natutuwa. Inikot niya yung buong compound. Pagkatapos ng maikot, kung saan siyang galing, doon din siya nagtapos, bumagsak, namatay, inatake sa puso. Hindi na niya na tulugan yung apartment. So, these are realities. Ito yung mga kapatid ay makatotohanan sa atin, sa ating buhay. And it does not, ikaw ang pinakamatan, ikaw malapit ka. No. No one can say it. Because if we look, sorry ha, kasi na-pray talaga ako na ano ba, Panginoon, ang aking ibabahagi sa iglesia na yun. Ito yung urgent na prayer, natin yung kailangan natin ngayon, mga kapatid din. Wala nakaalam sa atin. In the book of Luke chapter 12, verse 20, mayroong isang taong mayaman. Now remember, ang mga mayaman ay pinagpapala ng Panginoon. Pero paalaala sa mga mayayaman, huwag kayong magtiwala sa kayamanan. Dahil ang kayamanan ay hindi natin madadala sa langit. I pray for rich people to support the work. But the first message that I would like to tell them is not to trust in money. Because the love of money is the root of all evil. Bagkos maglingkod ka sa Panginoon kasama ang mga ari-arian mo, kayamanan mo, at ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sabi ng isang taong mayaman, so mayroon siyang parayan. Ngayon, nagpatanim muli siya, and then mas maraming tani. Now, dahil maraming ani, ang ginawa niya, he destroyed the small bodega and built another bigger and greater bodega. And then, pagkatapos ng nagawa mga kapatid, yung ani, pinuno doon. Pinuno. And then, sa daming ani, ito ang sinabi niya, kaluluwa ko. Kinausap ang kanyang sarili, magsaya ka. Be happy. Sapagkat marami kang kakainin. Alam niyo ba, in that particular scripture, bumaba ang Panginoon at sinabihan sa kanya, you fool, I will require from you your soul. Sa Tagalog niyan, kukunin ko ang kaluluwa mo. Sino pa ang kakain sa pagkain na inihanda mo? So ang ibig sabihin, mga kapatid, napakalinaw na malayo sa kaisipan natin kung ano yung mga bagay-bagay sa oras na tayo, mga kapatid, ay kukunin ng Panginoon. I am presenting to you, mga kapatid, yung mga realidad. I am not yet what would be the message for the number one, in which a man, if he is living in sin, he is dead already. And then number two, a man does not know what would happen after death. And then pangatlo, mga kapatid, knowledge about things we can or we can't bring. Life after death. Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano yung madadala natin doon sa kabilang buhay at ano rin yung hindi madadala. Now, still, I cannot tell you for this moment because it would be part of my conclusion. Pero ito yun, mga kapatid, yung senaryo natin ngayon na tayo ay abala sa mga bagay napakarami to the point that we could not pray anymore, to the point that we could not go to the church anymore because we are busy so many things. However, sa maraming mga bagay yan, unfortunately, hindi natin madadala sa langit. At biro mo, hindi ka makapagsamba dahil sa bagong kotse mo, bagong sapatos, bagong bahay. Pero hindi mo ba alam na pagdating sa kabila, wala ang mga ito? So therefore, work for the things that you can find there. Kasi mayroon din naman. Alam nyo ba, sa Caldea, sa panahon, nung unang panahon, sa panahon ni Abraham, Abram pa pangalan niya noon.
Si Abraham, mga kapatid, ay doon sa isang kultura at kaharian na kapag mamatay ang isang hari o reyna o prinsipe, isama paglibing yung mga paborito. Ang ibig kong sabihin, halimbawa, si King, okay, itong hari na ito namatay. Yung paborito niyang pinggan, isama paglibing. Yung paborito niyang aso, isama paglibing na buhay. Yung paborito niyang sundalo, isama paglibing na buhay. That's true. Lahat ng paboritong pamangkin, paboritong kapitbahay, paboritong kaibigan, isama paglibing. Kaya kung isa ka doon, magtago-tago ka na. Kasi hulihin ka ng sundalo upang ilibing doon. Ang ganda ng lugar na ito, no? Kung siguro kung dito ako lumaki, masasabi ko talaga, lumaki ako sa farm. Okay. Ganda kasi ng lugar eh. Okay. Testing ko lang yun kung natulog ba kayo. Okay. Okay, saan na ba tayo? Sa farm? Okay, dati ka. May mga itlog talaga na pugo sa farm. Meron talaga mga kapatid. Lumawak na yata yung sinasabi ko dun. Okay. Uy, saan? Buti Brad, kita mo. Kung hindi mo na dampot yun, dinala ito ng mga itik doon. Oh, sige. Tuloy tayo mga kapatid. So, ito. We do not know what things that we will bring. Oh, I will give you some. Lahat ng mga damit mo hindi madala. Pero mayroong madadala. Alam nyo ba, yung patutuo mo ngayon na ikaw ay isang manampalataya, madadala yan sa langit. Ano pa yung madala? More? Yung prayer mo ay makarating sa langit. Okay. Ito. More pa? Okay. Ito ang pangatlo. Ako'y nalulungkot. Mayroong mga ngaral ngayon na nangangaral laban sa tithes. Ang hindi nila alam na ang tithes mo ay makarating sa langit. Okay, listen. In the book of Hebrews, halimbawa mag-tithes ka ng 200. Ang sabi ng Hebrews chapter 7, ang monetary value tinanggap ng inyong pastor. But the spiritual value of your tithes, Diyos ang tumanggap. God is the one who receives it. The one who never die. Your tithes, monetary value, be received by your pastor, but the spiritual of it, God will receive it. Pero, kaming mga pastors sa United Pentecostal Churches, hindi kami legalistic na pumupunta sa inyo't magkanong sulod. No. We want you to give it heartily, cheerfully, faithfully. Ano pa mga puli-puli dyan? Okay. Mga kapatid. Willingly, sincerely yours. Ayan. Ayan. So, mga kapatid, yeah, those are things that, And then, I cannot enumerate many. Pero lahat ng material, ito hindi ito madala sa langit eh. Ito. Pero yung papuri natin mga kapatid, sister, yung first time umawit ngayon, saan yung first time umawit? Saan yon mga kapatid? Pagpapalain ka ng Panginoon, sister. Ako'y nagturo ng keyboard. Ang kituruan ko ng keyboard, pumunta ng Japan. Doon umawit. Doon nag-keyboard. Kaya ayaw ko na ako magturo ng keyboard. Ang gusto kong turuan ng keyboard, talagang dito sa Panginoon, mga kapatid. Mapa-gitara, mapa-bass guitar, mapa-organ, piano. Huwag lang drum. Hindi pa ako marunong mag-drum. Hindi ako marunong. Mga kapatid, pwede rin tugtog. Pero yung mga gitar, yung gano'n. And then, okay. So, things that, yung praise natin, kaya ipairal. Ang punto ko dito, mga kapatid, pwede bang balansehin natin ang ating ginagawa? If you are laboring hard for materials only,
lugi ka. Pero sana ang pagle-labor natin, mga kapatid, mas marami yung sa Panginoon because what we have done for Christ will last. And what we have done for material only, it will come to nothing. And that's what the preacher said, vanities of all vanities. Sa Tagalog niyan, walang kabuluhan sa lahat ng mga walang kabuluhan dahil lahat ng material na pinagsisikapan mo, overtime, overwork, lahat ng ginagawa na hindi sa Panginoon ay hindi natin makikita doon sa kabilang buhay. I feel the strength from the Lord. Kasi kanina parang ayaw ko nang gusto ko nang makaupo eh. Pero ngayon, gusto na akong tatalon, mga kapatid. Okay. Now, at pang-apat na hindi alam ng karamihan, hindi sila sigurado sa eternal life at hindi rin alam kung saan kukunin. Kaya nga nagpangadji eh. Kaya nga may nagpadasal para daw iahon ang kaluluwa ni Lulo doon sa dagat-dagatang apoy. Now, tiyunin na minamatay. So, nagpadarasal. I'm sorry ha. I have a lot of friends, Roman Catholic. They are very, very good. And I have a close friend na Roman Catholic priest. Tatlo na ang SM ang kanyang biniblessing. Mataas ang profile niya. And he is my friend. But let me say this. Sa isang taong namatay, tapos na ang chance. Ang dasal para sa kanya ay wala ng kabuluhan. Yun ang sinasabi kong katotohanan na medyo mahirapan tayo. Dahil ang alam talaga natin, pwedeng ipagdasal at maligtas. Pero ito yung tiyunin ko namatay sa Surigao. Pabalik-balik yung pag-pray, novena. Pag-pray talaga. Sabi ng nanguna sa ang kaluluwa ng lolo nyo, hanggang baywang pa yung apoy. Tapos after a week, hanggang dito na ang apoy. Tapos hanggang dito ang apoy. Alam niyo sinabi ng mga pinsan ko, Padre, malakas naman tumalon yung tiyunin tatay namin. Pwede ba patalunin mo na yan kasi pwede bang tatalon sa purgatorio? Tapos diretso sa langit? And by the way, there is no such purgatory. Okay, let me show you example lang. Ang salitang success, noun. To make it adjective, dagdagan mo lang ng full, successful, adjective na. License teacher ako as English. So, success is noun, dagdagan mo ng full, maging adjective na. Anong Tagalog, anong salungat sa success? Failure. Pero mayroon bang failure full? Wala. Because there is no such. It does not exist in dictionary. Ganon din ang purgatory. I'm sorry. How I wish that this truth could be found out by my friends. This truth can be found out by my dear relatives and neighbors na ang kaligtasan ay habang nabubuhay pa. Kaya mga kapatid, ginagawa ng kaaway, tinutuya tayo, mga kapatid, para ayaw natin masumpungan ang katotohanan tungkol sa buhay na walang hanggan. But Jesus declares, seek ye the truth, and the truth shall set you free. Tayo mga kapatid na naghahanap ng katotohanan. So ito, ano sinasabi nito? Wala silang idea kung ano yung eternal life. Saan magkikita natin that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life? Saan yan? John 3:16. Sino sabi John 3:16? Taas ang kamay. That whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Sino sabi John 3:16? Langanin yung iba. Hindi o. John 3:15 yun. To correct. Bright nung pastor ninyo eh. Bright si pastor. Pangaduha lang ko. Ang sa John 3:15,
that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. So John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So 18, for God sent not his Son to condemn the world, but that the world through him might be saved. Now, ano ang punto ko dito? Bakit magkaiba sa John 3:15? Eternal life. Ang ibig sabihin ng eternal life, walang simula, walang katapusan. Ang ibig sabihin ng everlasting, may simula, walang katapusan. Pag ito'y mamatay, bibigyan ito ng Panginoon ng everlasting life at ito ay mabubuhay na magpakailanman. Ayon sa salita ng Panginoon. Subalit, ang buhay na ibigay nito galing sa Diyos, which is eternal life. So marami mga kapatid ang hindi aware tungkol sa bagay na ito mga kapatid. Okay. Pangalawa, yung sinabi mga kapatid ni Job na naked I came out from my mother's womb. I-ano natin i-explain natin. Hubad ako na lumabas galing sa sinapupunan ng aking ina, hubad din ako na babalik doon. No, mga kapatid. Ano raw? Okay. Hubad akong lumawas mula sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. Peter, now it is a pronoun, it speaks. Okay, ano bang ibig sabihin yan? Kasi, pag namatay ba ang anak, yung sinapupunan ng nanay ay nandoon pa rin, wala na. Alabok na yun. Pero, alabok pa rin, babalik. Sa Panginoon kasi walang past tense, walang future eh. Walang, it is always present, mga kapatid. Kaya, yung sinabi dito na babalik doon, hindi na, it is no longer literally a mother's womb, but, dahil sa time na yan, ang mother's womb ay bumalik na rin sa alabok, babalik din sa alabok ang katawan na ito. So, saan tayo pupunta, mga kapatid? Okay, finally, maraming hindi nakakaalam kung ano ang Holy Ghost. Now, let me say the word ghost. Ang ghost, G-H-O-S-T, is someone who had been in the grave. Ang ibig sabihin, a ghost is someone who had been dead. Wala pang tao, mga kapatid, na muling nabuhay maliban sa ating Panginoong Hesukristo. So therefore, mga kapatid, yung Holy Ghost na tinutukoy dyan is the reason Christ actually. Now, I'm not teaching about doctrine, one God, as of now, mga kapatid, pero biro mo, hinihiwa-hiwalay nila. Yung God the Father, medyo pundok, medyo pandak kaunti, din puting-puti ang buhok na. Tapos yung God the Son naman, mga kapatid, medyo matangkad na, medyo payat-payat kaunti. Doon yung the Holy Ghost naman ay kalapatin na lumilipad. Kaya tatlo talaga sila. Kaya God the Father, then God the Son, tatlo talaga mga kapatid. Pero kapag saliksikin natin ang katotohanan, paano yan naging tatlo, mga kapatid? Sinabi ng Panginoon, sa pagtitipo ng 2 o 3 naroon ako sa kanilang gitaan, sa makatuwid siya ay Espiritu. At sino ang tatay ni Jesus? Sabihin nilang God the Father, si Maria nabuntis dahil nililima ng banal na Espiritu. And therefore, mga kapatid, masasabi natin na yung God the Father na tinutukoy dyan ay the Holy Spirit. At saka napakalinaw sa John 4:24, mga kapatid, na sinasabi, God is a Spirit. Paano nagkahiwalay ngayon, mga kapatid? I thank the Lord. I honestly say this. I thank the Lord for the doctrine that we have studied in the United Pentecostal Church tungkol sa doktrina, mga kapatid, sapagkat ito na ho, mga kapatid, ang masabi natin na nearest kung hindi 100% to the truth. Now, mayroong isang atheist. Alam niyo ba ang atheist? Taong hindi naniwala na may Diyos. But he is a scholar. Sabi na ito, ano siya? Yung involved siya sa statistics. Gumawa siya ng survey about religions.
Remember, atheist to ha, hindi naniwala na may Diyos. Pero naisip lang niya, nagagawa siya ng statistics about religion. Natuklasan niya mga kapatid na sa grupo-grupo ng mga sambahan, yung ibang mga full gospel churches, pwede kahit saan-saan, okay lang. Pero nagtaka siya, bakit ito raw mga member ng, let me say, United Pentecostal Church, bakit daw hindi sila basta-basta lilipat kung saan-saan? So naging curious siya, mga kapatid, naging curious siya. Sabi niya, I try to make a research about the basic doctrines of the United Pentecostal Church. To make the story short, he made the research and he came up into a conclusion that the nearest doctrine to the Bible is the doctrine set by the United Pentecostal Church. Mga kapatid, and then, he was then baptized in Jesus' name. Hallelujah! Because the truth set him free. Okay. Ito mga kapatid, si Jesus Christ, mayroong 12 alagad. Doon yata kinuha yung G12 eh. Kaya sabi ko doon sa mga G12, G12 ba yun? Bakit G12? Kasi 12 disciples eh. Sabi ko naman, may Judas kaya na lalabas yan? Judas. Delikado kasi no? Kasi si Judas, hanggang kahit saan papasok natin, God knows who does not pay sa kanilang mga pamasahe. Diyan. Okay. Ngayon, mga kapatid, muling pinatay ang Panginoon. Pinako and to tell you, mga kapatid, ako'y teacher ng Life of Christ. Sa the second day, magulo ang aking turo. Sobrang gulo talaga. Parang nabuburingan sila sa turo ko. Pero sinabi ko talaga, mga kapatid, pasensya kayo. Ituturo ko talaga ang background ng Israel. Kasi yung 400 years, the last verse in Malachi, and the first verse in Matthew chapter 1, verse 1, 400 years yan. At ang ibig sabihin ng 400 years yan, 400 years of silence. Walang propeta na nagsasalita. At during the time, wars erupted, rebellion, grabe. At mayroon pa doon na religious and political leader, he killed all his opponents just to maintain his political and religious power. Ngayon, ang ibig kong sabihin, nang si Jesus ay ipinanganak, sobrang pagka-diminish ang moralidad ng Israel. Sobrang pagkababa, mga kapatid. We cannot find righteous leaders both in political and religious sides maliban sa mga remnant. Ang ibig sabihin ng remnant, yung nanatiling may takot sa Panginoon, mga kapatid. Yung nanatiling naghintay sa pagdating ng Panginoon because they are actually waiting for the Messiah. Okay, mga kapatid, hinuli ang Panginoon. We know the story. Alam natin, mga kapatid, kung ang Panginoon, alam nyo ba na there was a time that the Lord was preaching to 40,000 souls? 40,000. Kasi yung 5,000, tatay lang. Ay yung sa time nila, may mga dalawang asawa yan eh. Ay yung mga pamangkin pa, mga lolo pa. Kaya estimate 30,000. Talagang mga kapatid, nag-praise ang Panginoon doon sa ganon kalaking crowd. Ngayon, sinabi man ng Panginoon, ang sino mang iinom ng aking dugo at kakain ng aking laman ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang hindi iinom ng aking dugo at kakain ng aking laman ay walang buhay sa kanya. Ang isip nila ng mga Hudiyo, iniisip nila yung kalating kilo ng karnis mula sa kasi laman eh. So, parang sabi ng mga Hudiyo, hindi na natin magagawa to. And therefore, in John chapter 6, verse 66, 666, silang lahat ay tumalikod sa Panginoon. And the Bible says, they went with the Lord no more. Ibig sabihin, hindi na sila sumunod sa ating Panginoon. Ilan ang naiwan? 12. Then, ito pa, mga kapatid, nag-challenge ang Panginoon. Kayo din ba itatalikod sa akin? Then, sabi kagad ni Apostol, ni disciple Peter, mga kapatid, Lord, ikaw lang ang mayroong buhay na walang hanggan. Naniwala kami na ikaw ang Kristo,
ang anak ng Diyos, kaya hindi kami tatalikod sa inyo. Mga kapatid, ang point ko, malalim yung sinabi ng Panginoon, kakain ng kanyang laman. But you know, the Bible is not purely literal. A lot of verses in the Bible that are figurative speech, idiomatic expression, parables, mga kapatid, na kung saan idinadaan sa literal na larawan, pero ang kahulugan niyan ay makalangit. Para sa akin, ang pagkain sa laman ng ating Panginoon at pag-inom ng kanyang dugo ay walang iba kung hindi papapasokin ko ang aking Panginoon sa aking buhay. I invite Him. I invite Him to stay in my heart. No, madaling sabihin, I am a Christian, but this is a hard truth. That if you are not resided by the Holy Spirit, yun ang sinabi ng Romans chapter 8, kung hindi ka tinatahanan ng banal na Espiritu, you are not belong to Christ. Or you do not belong to Christ, hindi ka sakop kay Kristo. And therefore, mga kapatid, ang pagtanggap ng banal na Espiritu ay pawang mahalaga sa atin. Now, let me say this. Mga kapatid, sa Christians kasi na grupo ay mayroong nagsabi, huwag na kayong tatanggap, huwag na kayong magsalita. Pero tingnan nyo, si Apostol Pablo ay lumakad sa kanyang missionary journey. Pagdating niya, mga kapatid, sa yung pastor, yung sa Acts chapter 18, yung sa Ephesus ba yun? Okay, sa Ephesus. Ang tanong niya ay ganito, tinanggap niyo na ba ang banal na Espiritu mula nang kayo'y sumampalataya? Have you received the Holy Spirit since ye believe? Iba kami ngayon. Kami mga pastor, pag makarating sa Cavite, oy, may organ na kayo, may kotse na kayo, may bahay na kayo. Ayan ang mga tanong namin. Pero si Pablo hindi. Wala siyang pakialam kung anong material mayroon ka. Ang mahalaga, have you received the Holy Spirit since ye believe? Kapatid. Ang tanong na yan, strange sa kanila, ano yung Holy Ghost? Ano yan? Matamis ba? Masarap ba yun? Hindi nila alam yun, mga kapatid. And therefore, Apostle Paul made or conducted a short Bible study. Ito yun. Jesus died at siya inilibing, muling nabuhay, at ang kanyang, He is now the Holy Spirit, He is now the Holy Ghost, and then, hindi pa rin sila nabautismuhan in Jesus' name. And in that particular scripture, these disciples of John the Baptist were baptized in water in Jesus' name. Kaya sa lahat dito na hindi pa nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, magpabautismo kayo, mga kapatid. Hindi yan doktrina ng tao, hindi yan pangreliyon, yan ay ayon sa salita ng Panginoon. Last Sunday, we baptized 11. The other Sunday, we baptized 3. Mga kapatid, alam kong growing church ito, marami rin nabaptized, mga kapatid dito. And then, alam niyo, mga kapatid, naka-receive sila. And then, Paul prayed for them and they received the Holy Ghost and then spoke with other tongues. Dito na ako sa conclusion, mga kapatid. Kahit anong pag-usapan natin kung ano yung madadala natin sa langit, kung hindi ka na naman makalating, wala rin. Diba? So, unahin muna natin kung paano makapasok doon. Unahin mo natin. Gusto yung malaman. Ang sabi ng ni Nicodemus, lumapit sa Panginoon si Nicodemus. Sino, alam niyo ba si Nicodemus? He was a member of the he was a Pharisee, a ruler of the Jews. Kaya nga patago siya pa lumapit sa Panginoon eh. Lord or Master or Rabbi, you are not an ordinary teacher. You are a teacher comes from God because nobody can do these miracles that you do except God is with him. Alam niyo, ang tugon ng Panginoon, parang out of topic. Miracles ang pinag-usapan, pero ang pinasok ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Parang out of topic, di ba? Out of topic. Si Nicodemus, parang senador siya, lalaki siguro niya. Born again?
kaya ba akong papasok muli sa sinapunan ng nanay ko? Ang laki-laki ko? Tapos ang nanay ko, papasok ba ako doon? Hindi niya napaan. And therefore, John chapter 3 verse 5, except a man be born of water. Bautismo yan, mga kapatid. And of the Spirit, Holy Ghost baptism, he cannot enter. Enter na pinag-usapan doon. Enter the kingdom of God. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, that's the continuation. That is born. Kaya ngayon mga kapatid, ganito. Bakit tinawag ng born of water? Biologically speaking, I was inside of my mother's womb for 9 months. Kaya lumabas. Kaya I was born of my mother. Ako ay ipinanganak ng aking nanay. Ngayon, in the same thing, lalabas talaga na ang tunay na bautismo, hindi yung wisik. Yung pinsan ko kasing protestante, ang bautismo talaga nila, kalahati lang baso niskape. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Yung bata naman, pero mga kapatid, paano matupad yung born of water? Ito yon. Ito yung tubig. Tingnan niyo ang ilustrasyon. Ito yung tubig. So, ang palataya ka ba na si Jesus, ang ating Panginoon, tagapagligtas? Amen. Ayon sa panampalataya, ikaw ay bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Pag libing mo doon sa tubig, so naroon na sa ilalim ng tubig, huwag mong tagalin. Kasi ang purpose yan, para ka lang talagang malibing. Pag ahon doon, you are born of water. You are born of water. Kung paano yung nanay bumiyak at ikaw ay lalabas, kailangan bibiyak din yung tubig para ikaw ay lalabas. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. The same thing of the Holy Spirit. Ang salitang baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, the Spirit fall on them. They were filled with the Holy Spirit. They were baptized in the Holy Spirit. The same thing, mga kapatid, na ibig sabihin, talaga yung Holy Spirit ay talagang nag-merge sa atin. And we are united with the Spirit. When you speak in other tongues, it is not of your own. Hindi mo gawa-gawa yan. Na ikaw ay tumanggap ng banal na Espiritu, mayroong kapangyarihan na dumadaloy sa katawan mo, sa dila mo, at ikaw ay nagsasalita, hindi na sa sarili mo. It was what the Bible says. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, united. And there came a sound as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them, may nagpapakita na parang tila na apoy, unto them cloven tongues, like as of fire, and sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them the utterance. I thank the Lord. I thank the Lord for this apostolic and Pentecostal doctrine. We cannot hide this, mga kapatid. We cannot just hold this. We are going to preach this. We are going to post this sa ating mga social network na ang bautismo ay sa pangalan ni Jesus at ang bautismo ng Espiritu ay kailangang matanggap natin. Sino dito ang natutuwa pag hinipo? Halimbawa, halimbawa, Brad, may problema ka. Tapos sabi mo, kumusta, Brad? Anong maramdaman mo? Medyo masaya po. Medyo masaya. Thank you. Alam nyo, sa panahon namin, namin noon, halimbawa, ito yung magandang dalaga. Tapos tayo, mamasyal tayo. Tapos nakita ng nanay niya, wala, kasal na kaagad yun. Totoo yan. Naabutan ko yan. Ganon pala ako katanda, no? Sa bagay, maalaala ko na ang kilo ng bigas ay 10 centavos. Yes. And then, pero wala mang kilo noon, ganta man. 20 centavos ang ganta. There are 2 kilos and 1 ganta. Oh.
Wala ko. At ang sardinas na ganun, 15 centavos. At ang asukal, 15 centavos. Naabutan ko talaga yan. Kaya nga yung nawala, winala ko yung 5 centimos na kulay lalaki na kulay brown. Nako, napalo talaga ako sa likod. 5 centimos lang yan. Kasi yung 5 centimos yan, isang basket na yan. Hindi makayanan. Nako, napalayo tayo sa atin. Saan ba tayo, Pastor? Yung dulo kanina. Holy Ghost, okay. Okay. Bakit napasok ko yung kwento na yan? Sino ba nagkwento noon? Okay, ito. Ngayon, tinanong ko siya na anong maramdaman po? Hindi po, yes. Pero kasi ngayon, ano na eh, if my boyfriend touch my hair, sabit. Hindi ito tatawa kasi hindi nila nabutan yung advertisement na yan. Sabi ko, ito mga advertisement ngayon, if my boyfriend touch my hair, sabit kasi anong shampoo yun? Yung talagang pag-ganun talaga. Oo. Kasi pinakita talaga, pero noong unang araw, hindi pwede. Pero ngayon, hindi naman nagpapaalam, date, tapos paghawak-hawak ng kamay, hindi man makontento na kamay lang, pwede man gusto na siko. Tapos pagdating sa siko, hindi naman, parang gusto malami man dito pag diri. Mas masarap man dito ipuin hanggang dito. Tapos isang araw may problema na. Tapos lalapit sa pastor, anong sabihin? Kasi pastor, nagkalimutan kami doon sa puno ng mangga. Shhh! Sandali lang, hindi ka nagkalimutan. May problema na pala. Nagtuturo ba ako ng mga kabataan dito? Okay, now, then, the Lord is going to touch. Okay, pagluhod natin sa altar, ngayon na, kaunti lang mga kapatid, pagluhod mo sa altar, when you feel God's presence, when you feel, hindi ko gamitan ng if, I do not use the word if, kasi ang if, possible or not. Pero pag sabing when, it is 100% possible, oras, timetable na lang ang pinag-usapan. When you feel the presence of God in this altar, please respond. Pag mayroon ka, ang Holy Spirit, mga kapatid, minsan hangin, minsan malamig, minsan mainit. Mayroon pa kang naramdaman na bago ko na-receive, para akong lumiit na kasing liit na lang ng munggo. Then there was, I had also that feeling na para akong lumaki na sumikip sa kwarto. Hindi mo maintindihan. And that is the encounter of your flesh and the Spirit of God together with your spirit, and therefore, talagang labanan dyan. Huwag kang mag-alaala. Ang nagre-react yan, flesh lang. Ang mahalaga, you will receive the gift of the Holy Spirit. And therefore, when God touches you, respond. Sir, how do we respond? Just praise God. Just praise God. Just praise God. Respond when God touches you, because He is going to give you what you really need. Yabaraka, chichaka. Iga, chichaka. Ang nakakalungkot lang, mayroong mga aral ngayon nagsasabi na hindi raw totoo ang speaking tongues. Now, sa amin, sa Agusan del Sur, mga kapatid, mayroong nangaral, and then mayroong nagpabautismo sa ilog. Pagbautismo sa ilog, yung binautismuhan, nag-speaking tongues. At yung insect na ususo doon, na ususo lang kung ano ginagawa sa ilog, biglang tumakbo papunta sa tindahan. Pinabuhat yung katulong niyang may sakit, dinala doon sa nagkrusada. Mga kapatid, tinanong yung insect, bakit mo dinala soki ang iyong katulong na may sakit? Ang sabi ng insect, kasi yung babae na yan, yung binotismuhan, yung nakareceive ng Holy Spirit, sinabi niya kanina, nag-in-check yan kanina. Ang sabi niya, dalhin mo yung katulong na may sakit dahil papagalingin. God did not fail. Talagang gumaling yun. Anong ibig sabihin yan? Because somebody speak in other tongues as the Spirit gives the utterance. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Pastor Paragas will open this formally.
Mga kapatid, una-una, pag nagluhod ka na kayo dito, huwag kayong matakot. Oo, huwag matakot, huwag mahiya, at huwag mag-alinlangan. Itong tatlo na ito, takot, hiya, alinlangan, bunga ito ng kayabangan. Hindi ka talaga tatanggap ng Holy Ghost. But remember, sino nag-college dito? Papasa ka ba if you do not comply the requirement? No. Requirement yun, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Papayag ka ba sarili mo na hindi papasok sa langit? Na dito mga kapatid, ang pribileyo, the day is the day of salvation. When you hear His voice, and the Lord is knocking at the door. If you open, then let Jesus come in. Yes. Di ba sinabi ko na sa inyo kanina? Kung gusto mong umiyak, kayo okay lang. Okay lang. Para sa kaligtasan mo to. Kung kunin ka ng Panginoon na hindi mo ka tumanggap, mayan ang malaking kalugian sa buhay. Don't be caught dead without Christ. Finally, I would like to quote what Jesus said in John chapter 11 verse 25. I am the life and the resurrection. Ang sinumang sumampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, ngunit muli siyang mabuhay sapagkat yes, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Kaya ngayon mga kapatid, Pastor, I'll give you, no, this open. Let's open now for, Thank you. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Church. Hallelujah. Response when God touch. Kung natapik ka ng iyong kapatiran at natapik ka ng iyong mahal sa buhay. Somebody says, musta ka na? Tapos sabihin mo, okay lang. Pero ang totoo, hindi ka okay. Because ang totoong okay, lumalapit sa Diyos. Ang totoong okay, napupuspos ng Holy Ghost. Hindi mo pwedeng sabihin, okay ako, Pastor. Okay ako, Brad. But deep inside, you cannot hide your feelings because the Holy Ghost reveal kung sino ka. I know who you are. I know kung anong pinagdadaanan mo. It's all about the Spirit of God. Church, simpleng mensahe. Kumusta ka na sa Panginoon? Ano na ang pinagagawa mo ngayon sa sarili mo? Nayakap ka na ba ng Diyos? Kinonfort ka na ba ng Holy Ghost? Huwag mong antayin na yakapin ka ng Panginoon bago ka iiyak. Huwag mong antayin na maranasan mo ang kahirapan. But response. Ikaw ang humawak sa Diyos. Ikaw ang lumapit sa Diyos. Tayo magre-resist tayo eh. May pride tayo. Nahirapan tayo. You cannot respond because of pride, because of lust, because of sin. You cannot respond. Hindi mo talaga kayang mag-respond. Church, ilang beses ka na nagkasala? Ilang beses ka na bumagsak sa iyong kahinaan? Nakuha mo bang nag-response? Hindi. But we need to touch the Lord para tulungan ka ng Holy Spirit na mag-response ka ngayon. Kailangan mong matouch si Jesus. Kasi hindi mo talaga kayang mag-response. Kailangan mo magpakumbaba
Kailangan mo magpuri! Kailangan mo si Jesus! Sige. Ipilit mo ang iyong sarili na matouch you, Lord, sa ginagawa mo. Hayaan mo na ikaw ay iiyak sa Diyos. Magpapakumbaba ka ngayon sa Panginoon. Tignan mo kung anong gagawin ng Diyos. Hindi mo mamalayan na ikaw na pala ay nagre-response, na ikaw na pala ay nagpupuri, na ikaw na pala ay humingi ng tawa. Sige! Unahin mo si Jesus! Magpakumbaba ka! Sige! Gusto mo mag-response? Humingi ka ng tawad! Come on. Come on. Mabigat po ang kasalanan, kapatid. Mabigat po ang pagmamataas, kapatid. Hallelujah. Mabigat po na malugmok tayo sa ating pride. The preacher says, according to the Bible, the truth set you free. Kung magpapakumbaba ka, yan ay totoo. Kung humingi ka ng tawad, yan ay totoo. Sige! Huwag mong ikaiyak yung pag-iyak. Huwag mong ikaiyak yung pagsigaw. Hindi nagbabago ang Diyos. Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Diyos natin ngayon. We need to response. Sige. Kung ang mga bata ay natutong magpuri, kung ang mga bata ay binago ng Diyos. Hallelujah. Kung gusto mo ng miracle, ang sabi sa testimony kanina, may nagsalita ng iba't ibang wika, and they speak healing, they speak miracle. Kaya buksan mo yung mga bibig, magpuri tayo sa Diyos. Sige, Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Respond. Kanina ko pa nararamdaman ng Panginoon. Kanina pa nag-uusap ang Diyos. Kailangan mo sumabog. Kailangan mo sumigaw. Kung gusto mo na pagpapala, mag-response ka sa Holy Ghost. Kung gusto mo na pagbabago, mag-response ka. Open your mouth. Open your mouth. Say hallelujah! Hallelujah! Sige, sige, sige. Kailangan makita sa atin ang pagpapakumbaba. We cannot respond without the humbleness. Sige. Hallelujah. I want to hear the language of the Holy Ghost. Speak. Sige, buksan mo ang iyong mga bibig, kapatid. Kailangan mo mag-response para mag-response rin ang Panginoon. Hallelujah. If you want baptized of the Holy Ghost, we need to open our mouth and worship the Lord. Hallelujah. God will respond your prayers. God will respond your needs. God will respond your ministry. God will restore you. Sige. Ho hayara. Hola baba shikoro no hayalala sandayday. Sige, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, hallelujah. Praise God, hallelujah, in the name of Jesus. May mensahe ang Panginoon, church. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, open your mouth. We are not a mechanical worshiper. Kahit walang mga tugtog, kaya mag-revive ang Panginoon. Hallelujah. Dati mga kapatid, nag-speak in tongues sila, walang mga music mga kapatid. But the Spirit filled, but the Spirit above, by the Spirit of God, they can speak in new tongues. Sige, sige. Say hallelujah, 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 hallelujah. Say hallelujah, 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 hallelujah. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are identified that we are Pentecostal. We are identified that we are true worshiper. Hallelujah. Hindi pwede na manahimik tayo mga kapatid. Sense of POM. Hallelujah. Alam mo kung ano ang identity mo bilang mananampalataya sa lugar ito. Open your mouth. Hallelujah. Worship the Lord. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Sige. Sige. Response. Hindi lang response, kapatid. Kailangan maramdaman yung pag-touch ng Diyos sa'yo. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Kailangan maramdaman mo na ika'y hinipon ng Diyos. Hallelujah. Kailangan maramdaman mo na ika'y niyakap ng Panginoon. Sige, mapakumbaba tayo. Lumuhod tayo, mga kapatid. Hallelujah. This is the right time that God will respond. Hallelujah, hallelujah. At kailangan din natin mag-response. Come on. Yan lang ba ang kaya mong ibalik sa Diyos? Yan lang ba ang kaya mong ibigay na pagtudo sa pagpupuri sa Panginoon? Yan lang ba ang pwede mong ipakita sa Panginoon? God 100%. Hallelujah. Hindi nagkulang ang Panginoon sa iyong pangangailangan. Hallelujah. Kahit ano pang nagawa natin kasalanan, nanatili siyang Diyos na tapat sa iyo. Nanatili siyang nagliligtas sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. That's it. In the name of Jesus. Feel the presence of the Lord. Sige. Sikapin mong maramdaman mo. Kumusta ka na sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Kailan ka huling umiyak sa Diyos? Kailan ka nagpasalamat sa Panginoon? Kailan ka humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo? Mahal tayo ng Panginoon. Come on. We need to hear the speaking tongues. I pray, Lord God, for the speaking tongues, Lord God. I pray for the receiving of the Holy Ghost, God Jesus. Hoya rokonda yarabasaya ranada hayalaba. Halaba masyokoro dada sandaya ralababa. Hat haya yaroto sa syokara dada. Hindi yolo mamasya lababa dada lata sanda dada dada. Hat haya ratashia rada dada. Halaba masyolo lolo dada lababa batasana dada. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. Yes, 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 yes. That's the Holy Ghost. Open your mouth and continue to worship the Lord. Nagsasalita ka na ng iba't ibang wika. Naririnig ko na. Hallelujah. Receive. Oh! This is the Holy Ghost. Touch. Touch. Holy Ghost, touch. Holy Ghost, touch. Revival, touch. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.
There's the Holy Ghost in this place. There's Holy Ghost in this place. I feel the presence of the Lord. Orabo shokoro no lalabahaya. Holabata shikeya ratatasalaba. Jesus of Nazareth. I feel the power of the Holy Ghost. Oh! That's it, that's it, that's it. Yes, 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 yes. Yes. Holy Ghost. After the 2,000 years, nanatili pa rin ang pagbabautismo ng banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Kailangan mo ma-revive lagi, church. Kailangan kang makapagsalita ng iba't ibang wika, kapatid. Hallelujah. Kailangan mabaptize ka ng Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus! Jesus! Kahit kailan. Think about gaano ba kabuti ang Diyos. Yes. Yes. Hallelujah. Sadya lang talaga mga kapatid na pinahihirapan ka ni Satanas. Napakasarap pakinggan ng mensahe ng Panginoon. Pag nahipo ka ng Diyos, mag-response ka. Pag pinuri ka ng tao, mag-response ka sa Panginoon. Pag tinaas ka ng tao, mag-response ka sa Diyos. Kung ayaw mo mawala ng anointing, kung ayaw mo mawala ng appreciation sa Panginoon, kahit anong pangangaral mo, kung wala ng langis sa Diyos, hindi ka maging epektibo at bahid ng karumihan ni Satanas ang ipapakita sa iyo. Pero kung may pagpakumbaba ka, liwanag ng Diyos ang mag-ahari sa puso dapat. And God, yes, Lord. Di ka nagkulang, Panginoon. Oh God, when the sounds trumpet, ito yun ang nais ng Diyos. Pag tumunog ang trompeta, dapat may kapayapaan ka na sa puso. Dapat puspos ka ng Holy Ghost. You can the kingdom of God without the Holy Ghost. Di ka
biyaya mo sa laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Yes! Biyaya mo sa akin Hallelujah! laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hallelujah! Inibig mo ako noon. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay, come on! Hallelujah! Yes! Mahal mo, walang Pinibig ang Panginoon. Panginoon, dakila katapat Sa dalangin ko. Hallelujah! inibig Yes! kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Kahit kailan Kahit kailan di ka nagulang. Hallelujah! Kaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo noon. Ama. Oh, hallelujah. When hallelujah. Come on, hallelujah. Pag sinabi na ng Banal na Espiritu, magsalita ka. Sumigaw ng hallelujah. Say breakthrough. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I feel the power. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Yes, 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 yes. I need shout. I need the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Come on. Shout. Sige. Tumalon ka. Italon mo. Hallelujah.
yes, yes. Sige, magingay tayo. Pasagin natin ang katahimikan. Oh, when the sounds, when the trumpet sounds, when the voice of Zion. Yes. When you say holy, it is God. When we say holy, there is one God. When we say holy, it is Jesus. Mong ipagkait ang salitang holy. Totoo ang Diyos. Pag sinabi nating holy, mga kapatid, oh, Rababashakaronada. Oh, worthy is the Lamb. You are holy. 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 Come on, lift up your voice. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Once again, you're holy. You are Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Yes. worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Come on. From our heart. Come on, church. Wow. Once again, you are holy. Come on, lift up your voice. Wow. Ito ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Nag-response ang Panginoon sa response natin ngayon. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. With the music, you are holy. Oh. Wow. Church, at this time, kanina ang sabi ng preacher natin, nung narinig yung nabaptize at nagsalita ng iba't ibang wika, ay dinala niya agad ang may karamdaman doon. Hallelujah, because they say, magdala ka ng may karamdaman dito at pagagalingin ko. It is not for the history, it is not for the testimony, but it is the message of the Lord today. Kung ikaw ay may karamdaman, let come. Pumunta ka sa harap na dito. Hallelujah, praise God. Come on, hallelujah. Kung meron kang ubo, meron ka bang anumang karamdaman ngayon sa mga oras na ito, hallelujah. Pumunta ka sa harap, hallelujah, praise God. And you will see, may gagawin ang Diyos. Sige, wag, hallelujah. See, that's why we cannot respond properly. We cannot respond because of our sickness. Hindi lang physical. Alam mo na nang lalamig ka na ay ng Diyos. Alam mo na ikaw ay napapana sa Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Praise God. Lumapit ka. Alam mong mahina ka na. Alam mong ikaw may problema. Lumapit ka sa Diyos. See? I discern the message of the Lord.
It is not a testimony. And I don't know kung anong mga sakit ninyo, pero ito palang nireveal ng Diyos. Hindi sa dami, hindi sa crowd, but it is the health of our spiritual living. Hindi ka makapag-response na maayos kung meron tayong sakit, mga kapatid. Even you spiritually, kapag ikaw ay may sakit, you cannot say praise the Lord. You cannot say hallelujah dahil meron kang tinatago. And nobody can heal you. Nobody can heal you. Walang makapagpapagaling sa'yo. Hindi ang kaibigan mo. Hallelujah, hallelujah. It is a miracle, hallelujah. You are healed. You are a miracle. Church, yung paglapit mo lang, yung laksa-laksang mga demonyo na nakaatang sa iyong karamdaman, they'll depart us. Hallelujah. The best thing to do, that the sickness will release and depart our body. Repent to the Lord. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Yes, we are not perfect. Hindi natin sinasadya, pero kailangan natin ang pagpapakumbaba. Just close your eyes and raise your hands. Oh, hola shakoro no basanda yalabahaya, Lord Jesus. Habang pinapatong, Panginoong God, hallelujah, ng aking kamanggagawa, Panginoong God, hallelujah, ni Pastor Ripis, Panginoong God, habang kanyang pinagpipray ang may karamdaman, I pray, God Jesus, that there is double portion of anointing, God, hallelujah. When he pray, God Jesus, there is a miracle happen, Panginoong God. When we renounce and speak, Panginoong God, hallelujah, there is revival in the soul, Panginoong God. When he reveal, Panginoong God, hallelujah, for the healing, when he prophesy for healing, Lord God Jesus, I pray for the anointing, Jesus. I pray for the healing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Sige. My God, that is who you Habang kayo are. pinagpipray, hallelujah, hallelujah. Hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoon, hindi ka na nag-aaltar calling, hindi ka na humingi ng tawad sa Diyos, kilala ka ni Satanas. Nakaraan, we war against Satan. May sinugod sa ospital, may tumaas sa dugo, may nadisgrasya. Pero hindi yan patunay na talo na tayo, mga kapatid. Hindi yan patunay na tayo ay mahina, kapatid. We are filled by the Holy Ghost. We are baptized in the name of Jesus. We are a son of Jesus. Hallelujah. Hindi pwede na mag-ibabaw ang takot. We are healed by the blood of Jesus. We are healed by the name of Jesus. Sige. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Hindi pa nakita ng Lord ang iyong response, kapatid. Hallelujah. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Lord, my God, klase-klaseng karamdaman ang nasa harapan, Panginoong God Jesus. Ito may ubo. Ito man, Panginoong God, hallelujah, hindi namin nakikita, Panginoong God. Even the spiritual, Panginoong God, hallelujah. Lord, hallelujah. Hindi kami, hallelujah, na hindi kami yung nakikita, Panginoong God, sa mga bagay. Pansamantala lamang, Panginoong God. promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Church,
Just raise your hands for the last time. For the last time, raise your hands. For the last time, raise your hands. Gusto natin kagalingan pero hindi natin masunod yung instruction. Gusto natin, hallelujah, na may kagalingan pero hindi natin magre-respond sa Diyos. Ilang minuto lang na itataas natin ating kamay. Samantala yung babaeng dinugo, 12 years niya tinitiis yun. Pero tayo, kinukumat lang tayo. Raise your hands for a while and worship God. Worship! Worship! Shout hallelujah! 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 Never stop working. Yes, yes, Even yes, when yes, I yes. don't feel it, you're Yes. working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop. You'll never stop working. You'll never stop. You'll never stop Jesus. working. Even Holy when Ghost. I don't see it, you're working. Power. Even Restoration. when I don't feel it, Empowerment. you're working. Revival. You'll never stop. Restore. You'll never stop working. Blessing. You'll never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Sige! When I don't feel it, Magpatutuo ka ngayon na pinagaling ka ng Diyos. Ipakita mo sa kaaway. I am the Son of God. My God is healer. My God is powerful. Light in the darkness, my God, that's who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my Jesus. God, that is who you are. Hallelujah, Lord Jesus. Can you clap your hands to the Lord for the last moment? Hallelujah. Praise God. I feel may nangyayaring healing, mga kapatid. Praise God. Sino pong nakaramdam, hallelujah, ng kagalingan sa mga oras na ito? Hallelujah, praise God. Taas mong kamay kung ikaw ay pinagaling ng Diyos. Taas ng mong kamay kung ikaw ay may nakaramdam ng kaginhawaan sa mga oras na ito. Wow. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Kayo ay pinagaling ng Diyos. Kayo ay binago na uli ng ating Panginoon. Huwag nyo na paintulutan na tanggapin ang karamdaman, mga kapatid. Hallelujah. And the Lord said, every time that God touch you, don't forget to respond to Him. Mahalaga yun, kapatid. Kaya tayo nagka-revival dahil nagre-response kayo. Kaya kayo gumagaling dahil nagre-response kayo. Kaya dumadami tayo dahil nagre-response tayo. Kaya may pagbuhos ng Holy Ghost dahil nagre-response tayo. Hindi tayo yung mga mananampalataya na lagi na lang sinisigawan. Tayo yung mananampalataya kahit kaunti, kahit bago. Tayo yung nagpupuri. Praise God, hallelujah. Tayo'y bumalik sa ating mga upuan, mapatid. Hallelujah, praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, for the healing, Panginoong God. Hallelujah, praise God. Lahat magsabing amen. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. At hindi matatapos ang gawain na wala tayong pasasalamat. Hallelujah, praise God. Amen, praise the Lord. Hindi pala ito yung isa. Yung brown. Praise the Lord. Tayo makaupo, mga batid. Are you blessed? Kung na-bless kayo, how much more ako? No?
Napakagandang mensahe mga kapatid when aware, kung aware tayo sa mensahe ng Diyos. Mahalaga pala talaga mag-response. Tignan niyo po pag humingi ka ng tulong mga kapatid. Alam nga, nakanganga ka lang. Walang magre-response sa'yo kung di ka mag-iingay. Hindi makilala ang POM kung walang maingay. Nasa libliban tayo, ang daming puno noon mga kapatid. Ngayon, tignan mo, dahil sa kakasigaw ninyo, kinalbo ng Diyos ang paligid. Amen? Bakit? Gagawing housing yan lahat. Kaya itataas tayo ng Panginoon. When God touch us, response the Lord. Amen? That's our identity mga kapatid. Salamat sa mensahe, Pastor. I'm so blessed. Kasi noon pa talaga nagre-response talaga ako. Whether kahit sinong ilalagay ng Diyos dyan, no? May posisyon o wala, may office o wala, as long they preach the Word of God, I know ang Holy Ghost ang nagsalita, hindi tao mga kapatid. And this is pangalawa na aming salamat sa iyo, Pastor. You know, hallelujah, nung last time pandemic mga kapatid, no? I'm so blessed. Hindi ako kilala masyado ni Pastor. At that time, siya po ang humawak ng post noon mga kapatid. Pentecostal of South, Somerville pala. Pentecostal of Somerville mga kapatid. Ito nangyari. Praise God, hallelujah. Pinapreach niya ako doon mga kapatid. Next Sunday, lockdown na tayo. Praise the Lord. Naalala ko yung mga kapatid, way back 2020, Pastor. Ina-invite ako ni Pastor doon sa simbahan nila mga kapatid. Praise God. At siyempre, hindi po mawala ang financial blessing na ibinigay nila mga kapatid. And I was shocked. Dahil that time, Pastor, hallelujah, ay kailangan po talaga ng POM. Itong pera na yon. At kung maalala niyo po mga kapatid, itong lugar na ito, hallelujah, wala tong kuryente. No? Ang hirap ng kuryente dito mga kapatid. May invento yan si Pastor noon. No, hindi lang na po siguro, pero it is a part of the history. Kaya po lumago ang gawain at naging maingay. Siya po ang nagpahiram ng generator. Mula sa kanila mga patid, bit-bit namin yung generator hanggang dito. Sobrang bigat nun. Kasi ang battery mga patid, battery ng sasakyan. Truck, 2. Kaya parang kaban ng tipan yun mga kapatid. Pag bit-bit namin yung mga kapatid, kailangan 2. No? Tapos mangyari mga kapatid, hallelujah, hindi matapos ang service, lubat na mga kapatid. Hallelujah, sabi namin, Lord, praise God. Sinadya ni Lord malubat pagdating sa akin. Malakas naman boses mo, Pastor Jose. Ibigay mo na lang yun sa MC song leader, yung naka-charge. Kaya sabi ko, Panginoon, pagpalain mo itong taong ito, Panginoong God. Hindi kami close that time, hindi kami magkilala. Pero ginamit siya ng Diyos to be part of the history. No, hindi ko makakalimutan yung mga pastor na kahit hindi mo hininga ng tulong, nagkukusa, mga kapatid. No? Bakit? Yan yung totoong kaibigan. Na kahit hindi mo kilala, pag nalaman mong kasamahan mo sa paglilingkod, you can help them. No? Pastor, hallelujah, sa pangalawang pagkakataon at kami ay papasalamat sa iyo at sa buong puso, ang buong ng POM, family ng POM. Praise God. At naging history, no? At naging part kayo ang post ng paglago sa gawain. Kaya tinitreasure ko po yun mga kapatid na every time na may pastor na tumutulong, hindi mabubura yan. No? Pero may kasabihan tayo mga kapatid, no? Hindi man tayo natulungan, hindi man tayo napagbigyan. Sa Bisaya pa, praise God, di man tayo magdumot, pero di ko makalimot. Amen? Sa Tagalog, hindi ako magtatanim ng galit, pero hindi kita makakalimutan nung panahon na nangangailangan ako ng tulong, wala ka sa panahon sa presensya ng Panginoon. Amen? But we will bless them by pray. No? Hindi tayo magtatanim ng galit, pero magbe-bless tayo. Biruin mo, hindi mo tinulungan, pero nagpe-pray sa'yo, Lord, i-bless mo yun, Lord. Praise God. POM,
walang madamot sa PUM. Kaya nagkaroon ng ganitong simbahan, nagkaroon ng ganitong kapatiran because of your help. Because of our unity, because of your submissive, because of your obeying the Word of God. This is a breakthrough, the message of the Lord. When God touch you, huwag ka lang iiyak. Huwag ka lang uupo. Kailangan mo mag-response talaga sa Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. At as we appreciate, hallelujah, our preacher, mga kapatid, salamat sa Diyos. Tama yung program natin, 12:30, tapos tayo. UPC Pentecostal of Morong. This is a certificate of appreciation is presented to Reverend Tammy O. Ipis and recognition of your invaluable contribution as guest speaker at our Sunday service on July 7, 2024. Your inspiring words and spiritual guidance have greatly enriched our congregations. We are deeply grateful for your dedications and the wisdom you have shared with us. May God continue to bless you abundantly. Presented on the 7th of July 2024 at UPC Pentecostal of Morong, Sitio Talaga, Barangay May Bangkal, Morong, Rizal. Praise God, hallelujah. Signed by Pastor Jose Paragas, UPC PUM host pastor, hallelujah, praise God. Pastor, tanggapin niyo po, hallelujah, praise God, ang aming appreciation, praise God, hallelujah, praise the Lord. At meron pa po, Pastor, hallelujah. At ito na po yung identity namin sa lahat po ng aming pinagbibigyan. Sa lahat po ng mga preacher, ito po ang pinaka-identity ni Pastor. Gusto namin ikaw magbukas, Pastor, at makita namin na matuwa ka ba o hindi kasi isa uli natin doon, Pastor. Yung karton lang, Pastor. Buksan mo, Pastor. Praise God. Oh, sige, Pastor, buksan mo. Tapos, anong nakasulat, Pastor? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Pastor, hallelujah. Praise God. At ang aming pagmamahal mamaya na malalim na pagmamalay aming iabot para sa iyo, Pastor. Praise God. Hallelujah. At salamat, Pastor. Meron pa ba kayo masabi para sa gawain ng ating Panginoon? Kaya na kasi sa picture, yung tatlo kami, hindi ako maniwala noon eh. Na gano'n ako kalaki. Para akong si Gulayat. But anyway, ang alam ko sa The Pentecostals of Morong ay mayroong gifted singers. Kasi just imagine, sa 4 years lang ay ganito kayo kadami, no? At saka, yung mayroon kayong magandang pastor's wife, magandang mga teachers, mga musicians, masipag na mga MM team, multimedia team, and higit sa lahat, gwapo ang pastor, at higit sa lahat, pinagpapala kayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Thank you so much. Praise God. At dito ko muna, Pastor, at tayo, natin pray din si Pastor, no? At we need to tawag dyan, mga kapatid, transitions. Kung pinag-bless tayo ni Pastor, i-bless din natin siya. When he live and he preach, and the Lord will anoint always. God, as the authority, Panginoong God, hallelujah. Salamat, Panginoong God, na may Pastor Ipis na nakasama namin sa ganitong pagpupuri, Panginoong God. I feel the genuine pastors when he preached, Lord God, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe, Panginoong God, sa kanya pong pag-ministry, Panginoong God, hallelujah, sa kanyang panahon ngayon, Lord God. Panginoon, gamitin mo siya lalo na maging effective, lalo mga ministry sa mga gawain, lalo sa kanyang offices, Panginoong God. Lord, I pray na siya lagi mong gamitin, hallelujah, magiging channel of blessings sa mga churches na nangihina, sa mga churches, Panginoong God, na nag-uumpisa. I pray, Lord God Jesus,
ang libo-libo mong anghel na nakadapo sa kanyang paligid, Panginoong God. We thank you, God, and we bless this pastor. We bless, Panginoong God. Hallelujah. We thank you, God Jesus, naway habaan mo pa, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoong God, na para, Panginoong God, marami pang iglesia ang matulungan sa wisdom na meron siya, Panginoong God. I pray and I thank you, and we bless ang lahat ng PUM, Panginoong God, ay magde-declare ng pagpapala. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen. Oh, praise God. Hallelujah. Praise God. Pastor, hallelujah. God bless you and thank you so much. Praise God. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. Nag-closing prayer na ba tayo? Wala pa ba? Amen. Praise God. Taas natin mga kamay. Heavenly Father, we thank you, God, for this service. Salamat, O Diyos, sa iyong lingkod na ginamit, Panginoong God. Salamat, O Lord God, sa mga manampalatayang tinamaan, hallelujah, at nagbabago at binago mo, Panginoong God. Salamat, O Diyos, sa ganitong fellowship. Salamat, O Diyos, sa ganitong mga espiritu na pinagkaloob mo sa akin, Panginoong God. Salamat, Panginoong God, na every Sunday may revival nang yayari, Panginoong God. Salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na tulong-tulong para maitaguyod ang iyong iglesia, Panginoong God. We thank you, God, for the all departmentals leaders, Panginoong God. Salamat, Panginoong God. Hallelujah. Even the worship team, the multimedia team, Panginoong God, na kung saan every Sunday nandoon sa front line sa gawain mo, Panginoong God. I pray to bless them. Hallelujah. Lahat ng membro ng team, hallelujah. I pray, hallelujah, na sila, Panginoong God, patuloy mo i-bless sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Once again, meron po kaming inihanda, Panginoong God, hallelujah, na pagkain. At meron pong nagbibigay ng pagpapala, Panginoong God. Salamat, Panginoong God. Hallelujah. We give back glory, honor, and praises. And to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say, hello. Mga bata, check 1, 2, 3. Praise the Lord. Check. Praise God. Hallelujah. Mga bata, check 1, 2, 3. Praise the Lord. Yun. MMT. Praise God. Hallelujah. Amen. So, pwede po tayo makaupo muna, mga kapatid. We have one special na pwede nating gagawin ngayon. Alam niyo po, mga kapatid, di ba, ang PWD ay nakakatanggap ng card ba yun, Pastor? Yan. Anong tawag PWD? Card. Magkaibigan talaga tayo. Anong ibig sabihin ng anong may kapangyarihan?